Ito na ata yung pinakamasaya at matinding experience na ginawa ko. Pero at the same time, ito rin yung pinakamahirap at nakakapagod na ginawa ko sa buhay ko. So, dito na namin. Hindi na kaya. Wala tayong saan pa na bumagsak. So, nag-grocery kami ngayon kasi bibili ako ng mga kailangan namin para sa pag-akit naman po at the same time. Grocery na para sa bahay. Mamayang gabi, mga 8:30, ay susunduin na ako dito sa lugar namin para makit naman pula kasama yung mga kaibigan ko rin. So tara. Okay, so mag-ayos na kami ang gamit. Ito, mga bag namin, pati yung mga iba kong gamit dito. Meron din kami parang pole tsaka ilaw sa ulo. Gaya din kami ng parang mga ganito, like compression sock, gloves, to dun sa leeg, then yung sa bonnet sa ulo. And yeah, ngayon, tutupi ko yung puff jacket namin. Niready ko na rin yung mga gamit na gagamitin ko para sa vlog. Sayang bawal mag-drone eh. Hindi na pwede mag-drone ng drone. So, hindi ko mapakita yung ano. But, yeah, I hope na maging maganda ang ano natin. Looking forward to it ako. Focus na rin ako. So, ngayon, hintayin natin yung oras kasi it's 7:18. So, mga 8:30 go na kami sa spot na saan ay sunduin kami. Okay, let the mahabang biyahe begin. Klaro mo, garis mo ng buti. Ano, nagtitrip na ako, nagpapalipas oras na ako. Alright, ayun ka lang ako. Uy, ang ganda ng ano natin? Photon? Artista ba? Artista ba? Ganda? Bakit hindi pumapasok yung ilan? Hi! Nagkadaan, dapat si Shiba sa suko. Oh, siya ba na lang? Gitna na si ano. At nang masundo namin lahat ng mga kasama natin para sa trip na ito, ay bumiyahe na kami papunta sa Benguet. At nag-stopover muna kami sa isang gas station somewhere along Pangasinan para mag-CR at bumili ng mga inumin. Dumaan kasi kami mula Olongapo paakyat ng Zambales para masundo yung mga kasama. At dadaan kami ng Pangasinan para makapunta naman kami ng Benguet kaysa naman bumalik pa kami ng Olongapo paikot na mapapuntang highway. At ang total trip time namin ay around 9 hours ang biyahe. Kaya ang sakit niya talaga but worth it naman yung pagod niya. At syempre tulog sa buong biyahe. So, Baguio na kami. Bagyo! Maya-maya, akyat na rin ng pulag. Maya-maya. Bukas. Hindi, yung pagpunta sa ano, sa baba ng ano, pulag. Untog siya sa akin. On to go sa kanya. Hindi daw mag-sleep na untog. Nagkataon na paligo, tapos bigla ako pagganong sa kanya. So, nasa stop na kami na ano, saan dito nag-stop yung mga van and ito yung unang parang tutulugan namin. Yung hilo namin naabot na. Abot sikmura na. Grabe yung pasikot-sikot ang daan dito. At sa ano, ulo. May liwanag na. 5:23. Let's go. Basa ako. Matabig ko to, gagong lamig. Nagising ako. Gagong lamig. Putakin. Oh shit. Hinaasar ka lang niya, alam niya birthday mo. Ano, Haggard na lahat. birthday? Ako, Sige nga. ako na yung Sige, pinakamadaling ano birthday. Oo, Berna. Buti ka, best friend mo, di mo alam.
Maniwala ka makalimutan yung birthday ni Anong year mo kay nga. Lori? Ako yung pinakamadali eh. Ito, nasanto yan. Tanga mo, matanda ako sa'yo. Hindi kala ko kita. Wait, 2000 to Mukha ka ba? lang mama. 2000 to ka ba, Jeff? Ang tanda ko na bro. Aga-aga mo akong busitin, gantong hindi ako nakapag-almusal. September. September? Sino September? October siya, October pala siya. Ay, November. November? 2 digits ba yun? Hindi. Pwede, pag ano Pwede. lagyan mo yung zero. Patlatsal. 7, 1. Di ba, natandaan mo lang araw ng mga kinamberlo. November 1 ka? Oo. Araw na mga Sumasabay ka pa? kaluluwa. Mga Kaluluwa, santo. hindi patay. Sumasabay pa siya no? Hindi sabay pa? Bale, mag-orientation kami. After nun, punta kami sa stay home na. Halata mong pagod ako sa bihilig. Doon lang ako nakatulog gantong oras na like around 6 tsaka 7. Hilong-hilo rin ako eh. Baliw. Tratado eh. Bleh. Yeah, sa taas. That's a grassland. That's 500 hectares of grassland. Tapos na kami mag-orientation. Dami namin nalamang facts and kailangan na. Ba't kinukuha liwanag? Yes. Pati ugali niya nalaman na. Pati yung ugali ko nalaman sa nangyari kanina. Punta na kami sa homestay namin. Almusal din kami. Ganda rito. Lamig din. So, bumili kami ng few gamit, poncho, tsaka emergency na blanket just to be sure lang. And yeah. Gutom na. Gutom na kami. Hayop na mat. Laki yun. Laki ng matang putik. Okay, gamit ko first time ng vlogging ulit yung lens na to. Okay naman. So far, so good. Good siya lahat. Paano na kami? Bali, 2 p.m. kasi ang check-in namin. 2 ba? 2 or alas 12, parang ganun. Then, yun. Check-in kami, pahinga, tapos kain, ganun. May inumin kayo? Wala nga, bili tayo baba. Bili tayo maya. Sige. Ang hirap ka Okay ka lang. Kaya pa? Ha? Sobrang tigas na mukha to. Ano ba yan? Ay, pinunta natin dito, inumin. Ba't ka nag-ukay bigla? Bakit? Nag-ukay ka agad to. Kailan si Baro? Hindi ko nakikita eh. Kumukuha ko na ng bigla eh. Kaya nga, nag-ukay bigla itong mga to. Sabi mo, ito, wala nga ito. Yan yan talaga yan pag may nakikita ang bisyo yan. Bigyan mo na kasi yung bait mo. Tagalin mo na yan. Imagine humipak siya at ginanon yung buhok mo. Tsura niya. Uy, gago, ano yan? Uy, ano yan? What the fuck? Gago, ano yun? Sa lagubang. Sa lagubang. Uy, pati yung sa lagubang dito dong. Hiningal si Gago. Hindi. Libre lang yun. Pasok na kami sa mga kwarto namin. Ito po kulang ng dalawa. Ito rin kulang ng dalawa sa taas niya. Ay, hindi po kami magkakasama. Saan niyo po gusto? Ito po, dalawa-dalawa. Pero pwede kunin yung kunin doon. Lipat dito.
So napagkasundoan na namin, sila dalawang babae. Para kasya tayo. Tatlong soba. So, kailangan dito. Yada yun. Okay na ako. Ayoko kasi nakatawang pa ako, parang nagiglit bigla eh. Wala naman ako ng paa mo pala kataon. Kung malawak mo yung titi niya nila ha. Susuntukan talaga tayo. Hindi ako damay dyan. Datan si Bagan. Kasi walang niya lagi ginagawa. Gawain niya kasi yan eh. Gawa niya yan. Nakakaroon ako lahat-lahat ano. Nakapurupot. Tara tayo. Wait tayo dyan. Magbalik na lang. So, it's 6:55. Dinner. Lights out ng 9. Gising ng ng maaga. Akyat na. Anong madaling araw. Grabe yung yung usok no. Yeah. Hindi ko alam kung kita. Grabe. Lamig. Hayop na lugar to. Yay! Para lang ako mangangapit mo. Kaya Para nga. mangangapit mo. Para lang kayo mga kapitbahay na. Pahingi po ng ulam. Ito. Paliligo kami. Thankfully may heater. Thankfully. Kasi nung chinek namin yung heater doon sa kabila, I think naglalaro ng 12-13 yung lamig ng tubig. God damn. Gagi, naghahamog na. Oh, yun na. Kita nga rin sa video yun. Kala mo nagsisiga eh. May kaka-video ka lang nung building. Kanina ngayon lang. Oh my God, lamig din. Ang lamigan sa... Grabe. Ngayon kasing gamay ko eh. Naka-crocs lang yan. Ayun o, sa video, ayun o. Grabe yung hangin. Sumasabay pa yan, masaya. Grabe, naghahamog. Grabe. Imagine mo punta ka pa rito ng mga December na yun. Peak season. Peak season, like mo lang talaga. So, medyo nakaready na kami. Gahanda namin sila. Full gear na kami. Full gear na din yung mukha. Makeup. Full gear na din yung makeup. Full gear nila yung makeup nila eh. So, ayun. Baka nga ito lang laman ng bag ko eh. Dahil, akit siya, yun yung laman nila. Bakit? Essential to. Essential. Bakit? Face card niya. Alam mo, huling ganitong outfit ko. Yung Japan ako. Ganito kalamig. Bakit yung sure niya parang laki yun. Ang lamig dito sa Canada, guys. Grabe sa Canada. Day 1 Coachella. Coachella day 1 no? Ano, legit hindi biro yung lamig dito. Kahit sabihin mong makapal balat mo, kahit dito sa Japan makapal yung balat nito. Mukha lang makapal sa akin. Tanga dito yan, oh. Hindi na po. Pero ang lamig talaga. Ang itlog. Pwede na? Yep, ready na. Iche. I-check. Iklog. Itlog. Iklog. Kailangan sa ng ganito ka. Pero alam mo kahit ganito yung bahat namin. Malamig pa din. Malamig pa rin. Good morning. Sana lahat ay nakapagpahinga. So, ilang minuto na lang at tayo maglalakad na papunta sa sana makaabot tayo. No? Huwag kayong mahiyang magtanong sa ating guide. Huwag kayong mahiyang lumapit. At kung meron man gusto mag-CR, sabi nyo sila. Ako yung sweeper nyo. Huwag kayong matakot na hindi nyo nakikita yung pagmumukha namin. Kasi tandaan nyo, kung sulo nyo lang sa trail, nandiyan yung guide. At nandun ako lagi sa ulian. Bago tayo, makyat, yung ating pong guide ay bagay po natin siya.
sa konting briefing. Good morning, ma'am sir. Bago magpapakilala muna kami. Bale, ako yung sa lead guide, Kuya Samuel. Konting reminders lang tungkol sa orientation kahapon. Tungkol po sa basura po natin, kung ano po yung inakyat natin, kailangan din po natin ibaba. Minimize lang natin yung masyadong ingay na may nagsisigawan, gano'n. Pagdating naman sa trail, madali lang yung trail, kaso mahabang lakaran. Pagbalikan ng homestay to summit. Bali, ang hike natin, umaabot siya ng 10 to 12 hours. Nakadepende pa rin yun sa pacing. Tungkol naman sa CR, may CR tayo sa Camp 1 at Camp 2. Water source, hindi siya advisable ngayon kasi maulan. Tapos pagdating sa trail, pag kailangan magpahinga, magsabi lang kayo. Kasi mag-aantay naman pa rin kami. Di bale, every camp naman may regroup tayo para masigurong kompleto yung group. Pagkatapos ng briefing ay nag-prayer kami para sa kaligtasan at pagbigay kalakasan para sa lahat. At ang matapos ng lahat ay sinimulan na namin ang pag-akyat. Vitamin A ako. Vitamin A. So ito yung pinaka-the best way para maipakita sa inyo ang Ambangig Trail. Isa sa mga daanan para makapunta ka sa summit ng Mount Pulag. At sa totoo lang, nung nakita ko ito ay namangha ako sa taas at layo na lalakarin mo para lang makaakyat ka dito. So, paakyat na kami. Sakit na kami. Ayan, kung ba to? Sinimulan namin ang pag-akyat namin para sa Mount Pulag at wala pang ilang minuto ay dumating agad ang unang minor challenge para sa amin. Ito yung pinakaunang trail na medyo mahirap pababa. Mukha lang siyang madali sa camera pero pag personal mo itong nakita ay may kaunting kahirapan din siya. Lalo na first time namin lahat umakyat din. Grabe yung taas. Gago, ayan na, ito na yung lamigan dito na. Ayan na yung hangin. Shit, lamig. "20 minutes in pa lang sa pag-akyat ay hinihingal na agad kami. Dahil malamig yung panahon kaya ang hirap huminga at masakit siya sa ilong. At isa pa ay hindi biro talaga yung mga tataanan mo. Abe. Grabe. Hindi ka silong eh. May kasunod po ba kayo sa lipad? Wala naman. Meron pa po sila. Hindi, na ibang grupo. Hindi pa namin pansin. So, pahinga na kami saglit. Ayun. Good. Grabe. 20 minutes. Hindi mo na mapapansin yun pag market. Lalapalit na tayo. Tara. Isa sa mga mali na nagawa namin ay bilang first timer ay marami kaming uminom ng tubig na dapat ay onti-onti lang. Ang dahilan nito sabi sa amin ay para hindi agad maubusan ng tubig at dahan-dahan kang mapagod. Makalipas sa isang oras sa paglalakad ay narating na namin ang unang camp sa Ambangig Trail. Ito ang Camp 1. Unang kampo na pwede kang magpahinga o kaya magtayo ng tent para kung gusto niyo magliteral na camping sa Mount Pulag. Ito ay few kilometers ang layo mula sa homestay pero hindi rin kami masyado nagtagal dito dahil hinahabol namin ang sunrise na kung saan ay dapat before 6 AM ay nasa itaas na kami. Nakadulot. Okay ko. Ilang minuto lang ang nakalipas ay mas tumaas at humirap ang dinadaanan namin kaya mas lalong ramdam yung hingal at pagod namin dito. At sa sobrang lamig pa ay makikita mo yung ibang dahon dito ay nagyeyelo na. Kaya? Diyan sila. Kaya na. Tara. Nakadulit. Oh my god, lalim. Okay ba? Inom mo na kayong tubig. So dito yung entrance ng Moses Forest. God damn. Okay.
Mount Pulag Grassland Summit. Lusod 20 km. At makalipas ang isang oras ulit ay dumating kami sa Camp 2 na kung saan ay huling camp na titigilan namin para makapunta sa pinaka-tower ng Mount Pulag upang makita namin ang Sea of Clouds na tinatawag. Wait, ewan ko dito isang nutribar. So, touchdown kami ng Camp 2. Kapay lang kami ngayon. Bale, touchdown kami Camp 2. Pahinga lang kami din. Tuloy na kami sa may bandang summit kasi ito na yung huling camp dito eh. Tingnan natin kung makakapagano tayo ng tubig din. At nang madaanan namin ang lahat ng camp ay dumiretso na kami paakyat ng tower. Dahil anong oras na rin, kailangan na namin bilisan para maabutan namin ang sunrise. Tarik. Oh my god. We're halfway there pero nakita ko ng view. Kaya medyo mahirap sa bandang pataas na sa tower kasi sobrang tarik na. Mukha siya hindi matarik sa video. Pero pag nandito ka, sobrang tarik niya. As in, grabe. So far ito yung paligid. Yan na siya. Damn. Kunti na lang. Oh my god, nandito tayo sa tower. Oh my god, wow. Opo. Oh my god, look at that. Ang ganda. Worth it. Kapagod lang pero. Bilat. Ang ganda. So one of the greatest achievements so far sa buhay ko. Makakonquer ng isang summit. Ay, si Mama Ellie. Mas mamaliw po, gaan po namin. Thank you po sa kanya, sa guidance. Makikita niyo na sa YouTube. Yan! Pa-shout out ng Masinlocayan yung Wanderer. Thank you po. Join na kayo sa Masinlocayan yung Wanderer. Just follow the page. Thank you, Sir Christian. Thank you po, mamaliw. Thank you po. Joining us. Wow. Look at this. So, kamusta? Ang summit experience natin. Pagod. Pero worth it. Pagod pero worth it. Bulahin! Grabe ba? Kanina. Worth it. Ay, basic daw. Uy, nalaglag. Pero nang ganda. 2 times. Balikan. Dito, first time namin, tapos ito yung nagpakita. Ayan o. Which is, goddamn. Uy, nalaglag yung ipin. Ganda. Grabe. Nakita ko kanina sa sa train eh. So ayun, pupunta na kaming summit. And ito ang aming view. Hi! Ang perfect ko. On the way kami ngayon sa summit, yung pinakamataas dito. Sabi nila, it takes around 1 hour, almost, para maka-reach dun. So, yeah, kailangan kami ng isang oras. Choice mo naman kung tutuloy ka or not, pero since it's an experience, sagad nyo na hanggang summit. Nakakapagod pero worth it. Worth it naman siya. Ang ganda. Like, thank you Lord na nakisundo ang nature. Thank you nature. Ganun. Nakakatawa lang na first time namin pumunta rito sa Mount Pulag pero grabe na agad yung binigay na experience sa amin. Kasi may mga ibang senaryo talaga na walang sea of clouds o kaya hindi maganda ang panahon. Kaya sobrang salamat namin na nakita namin ang playgrounds of the gods. Hindi.
Dumulas talaga yung ano ko. Hindi ako nakita nila Japet. Grabe, ganda sana ng view nun. Kaso nakita view yung pagdapa ko, yung pag ano ko, tumba ko. Madumi? Likod ko? Mahal ko? Madumi? Hindi naman, okay. Wow, 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 wow. Tingnan lang kami ulit. Dami galing kanina. Oo nga eh. Tower na yun. Diyos ko. Ngayon, dito na kami. Ano sabi mo kanina, Japet? Sleeper na kami. Ano, Okay gusto mo na rin ba? Pasok na ako dito. May potential ka? Nakikisabayan na siya sa ano eh. Sa mga sweeper eh. Grabe. ML? Tara. Tara. Tarik naman yan. Ano yan? Daan pa. Parang hindi na daan to eh. Ayop. Hala, morning po. Okay po. Kayanin. Oopsie. Nung nakita namin yung view, sabi namin, puta, doon pa. Ayun Kala ko na. yung pag-akyat doon yun na. Hindi pa pala. Ang dami kong realizations pag-akit nito mga ganun. Anong realizations mo, Casey? Hindi na uulit. Never again. Never again. Tsaka mas mahirap pa rin ang buhay kumpara sa pag-akit dito. Nabibigot mo. Ayun na pa ako nagko-contemplate sa buhay. B, dapat ayun mo na, naka-video pala siya. Ano yun dapat eh? Isa pang na-realize ko, na-prank kami. Akala ko yung Sea of Clouds, yun na yung summit. Pero pala itataas ng kupal na to. Pag may naiwan pa talaga akong sama ng loob sa mundo, after ko makit nito, ewan ko na lang. So sobrang tahimik ng lugar, nagkakarinigan kami hanggang kabilang bundok. Like mula dito, nagkakarinig kami hanggang doon. Grabe. Nakarating na rin kami. Time check. It's 7:43. Grabe. Nag-start kaming umakyat 2:36 AM. Ngayon na kami nakarating ng summit. Grabe. Ito, pakita ko sa inyo kasi yung elevation nito 2,926 above sea level. Grabe. Kain. Ang pink ng fish nito. Kaya nga, mamulaki. So yeah, this is a mark na this is one of the greatest achievement katapaano sa buhay namin. Kasi pakabihira talaga magawa yung mga ganito panagkataon. Ano guys, goods? Sorry? Hindi na? Diba? Diba? Jeff? Oo. Is ba? Pumipirma pa sa kami. Pero yan. Anyway, bababa lang kami. Inopin makasurvive pa kami. O sabi na sa ospital yung pababa kasi kumpara mo lang sa mga paahon. Yan, so yan. May pang-ahon pa rin kasi. Yun nga meron niya, pero yun yung pinakamadali yung bababa na eh. Kasi hindi mo na nilalabanan yung gravity. Tara, kaya siya ba? Kaya mo na tayo? Hindi pa. Congrats sa atin. Good job. Congratulations to ourselves. Ang pula ko na. Yeah, Hindi dahil nasunog ako, but dahil sa lamig yan. sobrang lamig. Wala na. After nun ay bumaba na kami at bumalik na kami sa homestay namin. Na mahigit umabot na mahigit 3 to 4 hours dahil madalas kami tumigil dahil sa pagod at uhaw. But in the end, kinaya naman namin siya kahit na muntik na kami give up talaga. Masabi ko na ito ay isa sa pinakamaganda at makabuluhan na experience sa buhay ko. Hindi madali umakyat sa Mount Pulag pero doon mo maramdaman na kaya mo lampasan ang pinakamahirap na parte ng buhay. At napagtanto ko rin na hindi lang pala yung summit ang hinahabol ko sa Mount Pulag,
kundi yung version ko na mas matapang, mas matyaga, at mas buo. Yun lang, maraming salamat sa panonood ng vlog ko tungkol sa unang pag-akyat ko sa isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas.